Guys, hello! Ngayon ay matututunan natin kung paano mag-multiply ng mga polynomial. Kaya paano natin sila paramihan? Meron kaming isang plus b at meron kaming plus d. Siyempre, bawat isa sa atin ay magkakaroon ng mga ito para sa lahat kung tutuusin. Pagkatapos ay ang c sa d at pagkatapos ay ang b sa c, b sa d. Siyempre, lahat ng ito ay isang sum, di ba? Ibig sabihin, every plus plus plus, di ba? A to C and to C plus A to D and D plus B to C, B to C and plus B to D, B to D. Iyon ay, ang bawat isa sa mga termino ay dapat na pinarami ng bawat isa sa mga termino ng isa pang polynomial. Kaya, narito tayo sa isang simpleng halimbawa, oo. Meron kaming 4 na simpleng halimbawa at pagkatapos ay magiging mas mahirap ito. Kaya, at i-multiply sa pamamagitan ng x. Magkano ito? Pagkatapos ay i-multiply namin ang a sa pamamagitan ng y plus au. Pagkatapos ay narito kami ay mapansin sa mga palatandaan, oo. Minus b multiply sa pamamagitan ng x. Ito ay isang minus ng bx. At dito ang minus b ay pinarami ng y minus sa pamamagitan ng, yun lang, dalawang polynomial ang pinarami. At plus 5 na pinarami ng b minus isa. Mabuti. At sa b. At minus isa. Minus 1a. Sa totoo lang, hindi naman tayo nagsusulat ng mag-isa, di ba? Isang minus lang at yun na. Ngayon para sa pangalawa. 5 sa b. Plus 5b. 5 hanggang minus 1, minus 5. Iyon lang, ang pangalawang halimbawa. Minus x plus y multiply sa pamamagitan ng minus 1, minus y. Narito ang isang hindi pangkaraniwang halimbawa. Maraming mga minus, kailangan mong panoorin ang mga palatandaan. Ano ang ibinibigay ng minus para sa minus? Dagdag pa, tama, ano ito? Isang x. Ngunit hindi namin isinusulat ang isa mismo lamang x. Pagkatapos ay i-multiply namin ang minus x sa minus y. Plus ho, oo, dahil minus sa pamamagitan ng minus ay nagbibigay ng isang plus kapag multiply. Ang y ay pinarami ng minus 1. Ano ang magkakaroon tayo? Minus y. Hindi na kami nagsusulat ng isa, alam na namin, oo, kung paano ito gumagana. Pagkatapos ay mayroon kang isang minus y squared, di ba? Ibig sabihin, ang plus for minus ay nagbibigay pa rin sa atin ng minus. Sa makatuwid, kailangan mong maging maingat dito. Narito ang isa pang halimbawa. Magkano ang 6 hanggang 4, 24? Talahanayan ng pagpaparami. 6 sa minus b, minus 6b, minus a sa 4. Minus 4a. At minus a, oo, at minus b. Plus, kasi sa bansa natin minus for minus gives plus. Plus ab. Ngayon ay lumipat tayo sa bahagyang mas komplikadong mga halimbawa. Dito, sabihin natin, meron kaming isang polynomial ng 3 o mga termino. Halika na. Ang 3x squared ay pinarami ng x squared. Ano ang ibig sabihin nito? X sa ika-4 na kapangyarihan dahil nagdaragdag sila, oo. Pagkatapos ay 3x squared sa minus 3y squared. Ano ang nakukuha natin? Negatibo, oo. 3 sa pamamagitan ng 3, 9x squared y squared. Mabuti. Ngayon, multiply y squared sa pamamagitan ng bawat isa sa mga termino ng pangalawang polynomial. Y squared. Kaya dito, maaari naming isulat ito tulad nito. Plus x squared, y squared. At ano ang makukuha natin dito? Y squared sa pamamagitan ng minus. Plus, para sa minus ay nagbibigay ng minus 3. Mabuti. At ano ang meron tayo sa y? Paano tayo makakakuha ng isang degree? Dito sa plasa, dito rin sa plasa. 2 plus 2, 4. Mabuti. Well, tingnan, ito ay lumiliko out na maaari mo pang gawing simple ang isang bagay dito dahil dito x squared sa pamamagitan ng squared, x squared, y squared. Lumalabas na meron kaming 3 sa ika-4 minus 3 sa ika-4. Isinulat namin ang mga ito, oo, ito. At ngayon gawing simple natin ito ng kaunti, oo. Iyon ay meron kaming minus siyam plus x, mabuti, oo, minus siyam at plus 1, oo. Ano ang nakukuha natin? Minus 8x squared, y squared. Burahin natin ng kaunti para magkaroon tayo ng espasyo at lutasin ang pangalawang halimbawang ito, oo. A plus b. Kaya, i-multiply muna natin ang a sa lahat at pagkatapos ay b sa lahat. Okay? At i-multiply sa pamamagitan ng isang squared. Ano ito? At sa ikatlong kapangyarihan, oo, dahil may 1 plus 2, 3. Dito, kung gayon, pinarami namin sa pamamagitan ng minus ab. Minus sa squared b, minus sa squared b. Pagkatapos ay i-multiply ang a sa minus b squared. Minus ab squared. Mabuti. Nalaman na natin ito sa a, ngayon ay lumipat tayo sa b. b multiply sa pamamagitan ng isang squared. Ano ang magiging resulta? Dagdag pa ng isang parisukat na
sa parisukat b. Mabuti? Ngayon ay i-multiply namin ang b sa pamamagitan ng ab. Ano ang ibig sabihin nito? Minus ab squared. Minus ab squared. Mabuti. At ngayon ay i-multiply namin ang b sa minus b squared. Kumuha kami ng minus b sa ikatlong kapangyarihan. Oo, cubed. Mabuti. Ngayon, ano ang magagawa natin dito? Marahil, gawing simple ang isang bagay. Kaya, tingnan natin. Ang minus a ay kwadrado b at dito plus a ay parisukat b. Well, pinapasimple lang namin na parang tumatawid ito. Kung gayon, ano pa? Dito, oo, maaari mo rin. Narito ang isang minus, narito ang isang minus. Ano ang ibig sabihin nito? Isulat natin ito tulad nito. A sa isang cube minus b sa isang cube. Ang mga ito, oo, isinulat namin ang mga ito. Ang ngayon ito ay minus 2 abs squared. Kung nagtagumpay ka sa paggawa nito, tulad ng iyong sarili. Kaya, ngayon multiply. Kaya, i-multiply muna natin ang dalawa, pagkatapos ay minus 2a, pagkatapos ay isang squared sa pamamagitan ng a, at pagkatapos ay ang lahat ng iba pa sa pamamagitan ng 3. Okay? Okay? Gawin natin ito. 2 beses a, 2a, minus 2a multiply sa pamamagitan ng a, minus oo, dahil minus by plus ay nagbibigay ng minus. 2 at parisukat. Mabuti. Ngayon ay i-multiply ang isang parisukat sa pamamagitan ng a plus ngunit cubed. Ngayon ay i-multiply ang 2 sa 3. Plus 6, oo, isang numero lamang. Minus 2 at i-multiply sa 3. Ito ay minus 6a. Kaya ngayon ay i-multiply namin ang plus a squared sa 3. Plus 3 at squared. Baka may maipasimpleng bagay dito. Nakikita mo ba kung ano ang maaaring gawing simple dito? Kaya tingnan mo, mayroon kaming isang parisukat dito at isang parisukat din dito. Isa lang ang natitira sa amin, kaya hayaan na lang natin. Ito na nga ang a. At pareho rin kami ng numero, well, bilang isa, kaya hindi namin ito hinawakan. Kaya isulat muna natin ang mga ito, kaya magsalita, mapansin muna sila, oo. Minus 6a at 2, at ito ay lumiliko out na minus 4a. At ano ang natitira sa atin dito? 2, oo, ngunit parisukat. 3 isang parisukat minus 2a. Ito ay lumiliko out na maging isang plus squared. Kung ikaw, pinarami mo sa ibang paraan dahil hindi mo kailangang magparami tulad ng ginagawa ko, at ikaw halimbawa at sa kubo ay nakatayo sa dulo, okay lang. Totoo rin iyon. At meron tayong huling matinding halimbawa. Tingnan mo, i-multiply muna natin kung ano ang narito na para bang hindi natin alam ang formula para sa pinaikling multiplication. Wala tayong alam, multiply lang, oo. At ngayon, isulat sa mga komento kung ano ang formula na ito para sa pinaikling pagpaparami. At pagkatapos ay bubuksan natin ang panaklong na ito at pagkatapos ay pasimplihin natin ito. Ito na nga pala si x. Ano ang nakukuha natin? X squared. X sa pamamagitan ng minus y ay lumiliko out na minus xy. Ang y ay pinarami ng x plus xy. At pagkatapos ay i-multiply ang y sa minus y squared. Ito na nga, bababa na yan, di ba? Dahil narito ang xy at narito ang minus xy. Sa katunayan, ito ang formula para sa pinaikling multiplication, ngunit hindi pa natin alam ang tungkol dito kaya hindi natin ito hinahawakan. Minus. At dito ang x na pinarami ng x ay magiging x squared. Ang x na pinarami ng minus 2 ay magiging minus 2x. Pagkatapos ay i-multiply namin ang minus isa sa x minus x, oo. Hindi kami nagsusulat ng isang libro ng minsan. At minus, para sa minus, ay magbibigay ng plus dito. Isa sa 2, 2. Sige, maaaring maikli ang isang bagay dito. Halimbawa, dito, oo, ito ang resulta. Ano ang nakukuha natin dito? Minus 3x. Kaya, well, malamang buksan natin agad. Simulan na natin ang pagbubukas ng mga bracket, oo. X squared minus y squared. Ito ay kung paano namin muling isinusulat. At ngayon dito, nangangahulugan ito na meron kaming isang minus, binabago namin ang palatandaan, oo, minus x squared. Mabuti. Pagkatapos, ito. Dito magkakaroon tayo ng minus 3x at kahit minus ay lumiliko out na plus 3x. Dito rin natin binabago ang karatula. Sa halip na plus 2, magkakaroon tayo ng minus 2. Kaya, ano ang meron tayo dito na maaaring mabawasan? Tingnan, x squared. Bawasan natin ang mga ito. Hindi namin kailangan ito. Sa huli, maiiwan tayo sa 3x minus 2 at minus y squared. Sana maging malinaw ang lahat. Kung mayroon man magtanong sa mga komento, masaya ang lahat, paalam.